Mga ka-Angel, ito po yung fall season na sa Alberta, Canada. Napakaganda po yung paligid, nagyayelo na po yung mga dahon, may mga part na red din po. Yung combination ng mga green doon sa bundok. Maganda po mga ka-Angel. Pasyal ko po kayo dito sa Canmore. Hula ho mga ka-Angel, ito naman po yung lingkod yung katrabaho kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon mga ka-Angel, at di tayo masyadong nakapag-upload na naman ng mga past days dahil medyo busy, kaya ang dami nating dapat sikasuhin. At talagang kulang na kulang yung oras. Kaya bisan yung mga short video na lang yung mga na-upload natin. Pero ito mga ka-Angel, gumawa tayo ng video para may share ko yung mga fall season dito sa Canada. At nakakakuha tayo ng mga magagandang area doon sa Canmore nung nakaraan. At pa-yelo na po yung mga dahon. So ipapakita ko po sa inyo mga ka-Angel. Yan. So mga ka-Angel, nandito tayo ngayon sa Stoney Trail, yung ring road po ng Calgary, ang pinaka-longest freeway po sa Alberta. At ito ay 101 km po yung length niya mga ka-Angel. Paikot po yan ng Calgary at ito po yung last segment na nabuksan ng ring road. So maganda po mga ka-Angel tong ano na to, kasi pwede kayong dumaan na dito shortcut all the way po yan papuntang bump paggali po kayo ng mga South High River, Okotoks at saka mga Lethbridge, ganyan. So maganda pong shortcut dito mga ka-Angel. So yan mga ka-Angel, at pagka nandito po kayo sa banda dito mga ka-Angel ay napakaganda po yung view. Kasi dito sa northwest area ay hilly siya, kaya may view siya kasi mataas siya, parang yung mga bahay po nasa hill. Tapos yung highway na ito ay nasa taas po, paakyat po rin po siya. Kaya maganda po yung view niya. So napakagandang tulong po itong Stoney Trail mga ka-Angel, kasi po yung pong usually dinadaanan pagka papunta ka po ng bump ay dito sa Sarsi Trail. At may mga part po dyan kasi na may mga traffic light. So in that case magi-stop ka. So unlike po ngayon, dire-diretso na siya papunta po sa Trans-Canada. So at saka one more thing mga ka-Angel, at itong Stoney Trail na ito at nasa 4 to 5 lane siya. Pero tong area na to mga ka-Angel, from the yung sa Trans-Canada all the way po yan doon sa 22X ay may provision po yan na expandable po yan sa 16 lanes. So ibig sabihin 8 lanes sa isang side. Mga ganun yung ano niya, provision niya in the coming years kung talagang over traffic na po yung Calgary. So banda dito kasi po newest yan na na-develop, kaya nagkaroon na po talaga ng kumbaga na-design na talaga ng expandable po yan sa maraming lanes. So doon sa doon, at saka yung mga parte po na doon sa east side ay expandable din po yan ng mga 5 to 6 lanes sa each side. So nakaplano po talaga na yan. So doon po sa Deerfoot mga ka-Angel ay isang freeway ay kasalukuyan din po ini-expand yan kasi at talagang major freeway kasi siya, kaya dinagdagan po nila ng isang 1 lane din. So ito malaki yung Pre-Stoney Trail at Deerfoot Trail ay malaking bagay po yan sa City of Calgary dahil po at isang freeway na kumbaga dire-diretso yung biyahe, wala na pong stop. So yan. So
So at tuloy-tuloy tayo mga ka-angel at talagang nagugrupo yung Calgary. Talaga lahat po ng sulok ng Calgary na mga ka-angel ay tinatayo na ng community. Kaya talagang expected na yung mga freeway talagang i-expand yan in the coming years dahil talagang wala na, maubos na talaga yung Calgary mga ka-angel, yung lupa niya. Ang natitira na lang yung Nose Hill Park na isang park na hindi naman pwedeng basta tatayuan yan kasi sa park kailangan pa ng mga debate yan bago ma-approve. Yung Nose Hill Park mga ka-angel ay mas malaki po yan kaysa sa Central Park ng New York. So malaki po siya pag titignan nyo sa map, talagang malaki po yung area ng Nose Hill Park. Kaya maganda po kasi siya kasi nasa hill siya, matatalong mo yung buong city pag andun ka sa Nose Hill Park. Kaya imposibleng mga gagalaw yan na tatayuan ng mga bahay in the future kasi pinipreserve po nila yan. So tulad po ng sinabi ko, nagugrupo yung Calgary mga ka-angel. Talagang maraming lumilipat dito at talagang in demand po yung mga bahay, mga rental property dito dahil kailangan talaga na matitirhan ng mga tao. Ganun yung sistema ngayon sa Calgary at saka sa Edmonton. So tingnan nyo yung ulap mga ka-angel, ang ganda ng view nya. Talagang kala mo parang isang spaceship na doon sa taas ng ng ulap na doon sa kalangitan. So tuloy-tuloy pagka-drive natin at pauwi muna tayo mga ka-angel. So ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Samantala mga ka-angel, sa Canmore tayo mga ka-angel. Ito po yung parang pinaka downtown po ng Canmore, Alberta mga ka-angel. So maganda rin po siya mga ka-angel kasi katabi po siya ng Banff, town ng Banff. At kung gusto mag-hotel po kayo dito sa area na ito, usually fully book po yung Banff at saka mas pricey, ay maganda rin pong option dito sa Canmore kasi marami din pong mga hotel dito at saka mas lower po yung price niya kaysa sa Banff. So magandang option. Marami din po mga pupuntahan dito mga ka-angel. So dadaanan natin yung Three Sisters Mountain na Rocky siya, Rocky Mountain, tapos may snow na sa taas mga ka-angel, tapos sa baba po niya may mga puno na nagte-turn na sa yellow. So para maipakita ko po sa inyo yung itsura niya, yung combination po ng mga iba't ibang kulay at yung beauty po ng fall season dito sa Alberta, particularly po dito sa Canmore. So ayan, yan may Three Sisters mga ka-angel. Yan yung tatlong bundok na yun na parang matutuli sa taas. Yan po yung Three Sisters Mountain. So additional information mga ka-angel, yung word na Canmore ay it was originated from the word from the Scottish language na parang Shanmore or Canmore. It means is a big chief. So chief mga ka-angel, common po yan sa mga aboriginal natin mga kapatid nung mga unang panahon. At in honor po sa king Malcolm ng Scotland. So Scotland, of course, very rich po yung Canada about sa UK, very related po sila dahil po siya nagiging parang yung British po ang parang namamahala dati. So yeah, it came from the word Shanmore na it means a big chief. So parang malaking alam niyo man po the word chief, yung mga term po ng mga aboriginal. So yan po yung mga ka-angel, ulit yung yung Three Sisters Mountain. So may pangalan po pala yan mga ka-angel. So pinangalan nila ng
Charity, Hope at saka Faith. So may pangalan po yung Three Sisters Mountain na po yan. Sikat po yan kasi mga ka-angel, kasi almost 1,000 meters po yung highest elevation yan. At saka yung mga snow ay hindi natutunaw yung ibang parte, kaya very famous po yan. At maganda po yung view mga ka-angel. Pag andito lang po kayo, maganda po yung view ng Three Sisters Mountain. At marami pong mga activity dito mga ka-angel sa Canmore. Andyan po yung kung may mga lake, meron din mga grassy lake. At saka dito mga ka-angel, dito sa Canmore, ay mga ka-angel, yung full ng full dito sa yung mga dahon. Yan yung po Three Sisters sa left. Yan, ito yung isang part na papunta po sa Three Sisters Mountain. So yan, nagyayelo na po yung mga puno. At talagang hindi na po mapigilan mga ka-angel ang pagdating ng winter after the fall season, yung autumn. So ayan mga ka-angel, ang ganda ng view mga ka-angel. So tuloy-tuloy lang po tayo mag-drive. At yun, going back po tayo. Yung Canmore mga ka-angel, nung nag-host yung Calgary ng Winter Olympics way back in the 1988, ay isa po yung Canmore sa nag-host ng mga games, especially po sa mga ski, dahil po of course maraming mountain dito, yung Nordic, Canmore Nordic. Yan, dyan po yung place kung saan nagganap yung mga Winter Olympics na games. So after that, dan po nag-start na talaga na nag-boom yung tourism dito sa Canmore, dahil pansin po ng mga tao yung kanilang kumbaga kalidad na magiging isang one of the top tourist spot dito sa Alberta. So yeah, it's a good thing dahil nag-host po yung Calgary, kaya napansin ng mga iba't ibang tao sa buong mundo. Kaya very famous po itong Canmore mga ka-angel. At malaki po siya. Mas malaki po ito mga ka-angel kaysa sa town ng Banff. Of course dahil mas closer din siya sa Calgary. So may potential po siya mga ka-angel in the coming years. Especially po yung pagka-develop po yung mga along Trans-Canada, ay yung nasabi ko na may magkakaroon po ng mga Costco dyan sa may Trans-Canada na unti-unti madedevelop yan hanggang sa umabot na po siguro dito in the near future dito sa Canmore area all the way po sa Banff. Kaya magiging maganda po yan kasi of course good opportunity sa job at saka tourism. So ayan mga ka-angel, ayan yung Three Sisters Mountain. So tuloy-tuloy lang po tayo mga ka-angel. At ito yung way natin. Dito tayo dumaan para pabalik po ng Calgary. So ayan mga ka-angel, so kita nyo maganda yung view talaga. Mga ka-angel, Grotto Mountain, Canmore. So ito po yung viewpoint mga ka-angel ng
Grotto Mountain, tsaka yung Three Sisters Mountain. So dito tayo dumaan para makita natin yung view. So napakaganda po mga ka-angel, at pagka nandito kayo in person ay talagang ma-appreciate nyo yung beauty, yung surroundings. So ayan mga ka-angel, ang ganda nya. At yung Canmore pala mga ka-angel, may mga parang ano rin sila, meron din silang general hospital. So pag dito kayo napadpad at natira, no problem, kasi meron po silang sariling hospital. At saka kompleto po sila mga ka-angel, maraming mga establishment, kompleto yung mga service. So no problem po pa dito kayo napadpad kung bagong ating kayo ng Canada, kasi marami din po kasing napadpad dito nag-start, saka nag-work sa mga hotel, ganyan. When they got the PR, permanent resident, ayun, lumipat na sila ng Calgary. So it's up to you naman po kung gusto nyo lumipat after the permanent resident. Kung saan po kayo masaya, ay yun, siyempre sundin nyo yung inyong loob, isipan, para mas masaya po kayo sa Canada. At saka tulad po ng sinabi ko mga ka-angel, at very important, at try our best na ma-permanent resident at least, para mapanatili kayong mag-stay sa Canada. So ayan, mag-drive na po tayo mga ka-angel ng pa-merge ng Trans-Canada Highway, yung Highway 1 na going back to Calgary, at kailangan na nating bumalik din. So ayan mga ka-angel, ito yung mag-i-start pa lang mag-yellow yung mga dahon. So kita yung bundok doon mga ka-angel, kakaiba pa yung itsura nya. So pa-merge na po tayo ng Trans-Canada Highway mga ka-angel. So at yung Canmore pa mga ka-angel ay marami po siyang mga activity, yung mga hiking, ganyan. At saka yan pa yung close nung isang spot, tourist spot na Kananaskis Country. So in that case po ay pwede po kayong dumaan dito at mag-relax at mag-asset ng mga hotel para pagpunta po sa mga hiking. Mga ka-angel, sa area na ito at may mga development na naman siya, may mga construction na baka establishment po ito, tsaka mga hotel. Marami pong hotel dito mga ka-angel. So kaya in the near future ito ay madedevelop talaga ito ng isang malaking city din. So ayan mga ka-angel, may mga construction, so it means talagang puspusan ng construction dito, kasi nagbo-boom po yung tourism dito sa Canmore. Yan, paano tayo ng Trans-Canada mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, nakamerge na tayo ng Highway 1 or yung Trans-Canada Highway, ang pinakamahabang highway ng Canada at one of the longest in the world. Almost close to more or less 8,000 kilometer po yung haba niya, from Victoria, British Columbia all the way po yan sa St. John sa Newfoundland and Labrador sa East Coast. So tatawid po yan at magrururo, o pagka diretso nyo yan mga ka-angel from sa Victoria, you are going to take a ferry, yung barko, para tumawid po sa island. At after sa Vancouver Island, ayun dyan na po yung dugtong niya ulit na Trans-Canada. So ganoon din po yan doon sa East Coast. You're going to take ferry also
at dadalhin kayo doon sa Newfoundland and Labrador, particularly papuntang St. John's, yung capital city, ay dugtong din po niyan. So dugtong po yung Trans-Canada Highway. So from Vancouver, Alberta, sa Saskatchewan, Manitoba, sa Ontario, Quebec, and there's also an extension going to the New Brunswick, sa Nova Scotia area. So yun po, ganun po siya kahaba mga angel, yung Trans-Canada Highway. So ito yung major highway talaga na pag-transport ng mga goods, yung mga trucks, tsaka pagka pupunta pa kayo sa iba't ibang lugar sa bawat provinces ng Canada. So ayan mga ka-angel, at yun, pa all the way na pa tayo ng Calgary. So yan, makikita yung mga bundok dito, talagang dito mga ka-angel, sa area na ito, ng Trans-Canada, pagka approaching kayo ng Canmore, Alberta, and then all the way sa Lake Louise, ay maganda po talaga yung view ng mga bundok, yung mga Rocky Mountain, yung world famous Rocky Mountain. Kaya ito talaga yung asset talaga ng Alberta na mas talagang kumbaga mailalaban mo o may kukumpare mo sa mga ibang attraction sa buong mundo. Kasi yung Rocky Mountain ay instagrammable po talaga siya. Especially po mga ka-angel, pagka nagpunta po kayo ng Jasper, napakaganda yung mga Rocky Mountains doon kasi may halo pang mga snow sa taas, at yung surroundings siya ng mga puno, napakaganda talaga siya mga angel. Kaya talagang very unique. Sabi ko nga mga angel, travel na tayo sa US, pagka amaze din tayo yung mga attraction din ng mga bundok din. Pero pagka bumabalik tayo dito sa Banff at Jasper area, ay talagang parang talagang kumbaga mamamangha pa tayo lalo dito sa beauty talaga ng Rocky Mountain. So may uniqueness talaga siya mga angel, kumbaga. So ayan mga angel, at prosa tayo, at dire-diretso lang, at tulad po ng mga nabanggit ko, at kung mapadpad po kayo dito sa Alberta, number 1 suggestion or recommendation ko dito sa Banff area mga angel, at saka siyempre Canmore, kung may time papunta po ng Jasper. Marami pong lake dito mga angel, kaya tulad ng sinabi ko, ang Canada po ang pinakamaraming lake sa buong mundo, majority po ng lake sa buong mundo ay nasa Canada. Kaya pag i-combine mo man lahat-lahat yan, yung mga lake sa bawat country ng buong mundo, ay hindi po sasapat yan sa bilang ng mga lake dito sa Canada. So hindi pa mga lahati. Sobrang dami talagang lake dito sa Canada mga angel. So yun mga angel, yung mga naging video natin, at doon sa may Canmore, at katabi po siya ng Banff, at pagka makikita nyo medyo ginabi na tayo, at yung area ay maganda. First time ko po siya mapuntahan yung mga angel, at tulad ng sinabi ko, isa sa mga top spot o top tourist attraction po yung Banff National Park. Of course kasama na po yan yung Canmore dito sa Canada. At for your additional information mga angel, yung Banff National Park ay siya po yung first national park ng Canada. So talagang historically ay marami pong naging kumbaga mga facts yung Banff. At isa sa mga, kung pupunta kayo ng Alberta, number 1 po na pinupuntahan ng mga tao. So yun mga angel, yung mga video natin, at tulad po ng sinabi ko, at wag po kayong mawalan ng pag-asa, at stay positive always, at always pray to God. At ito mga angel, magko-comment lang po ako ng panandalian lang, itong mga latest na mga naging balita, yung
laging immigration law na yung rules po ng Canada ay limit na po lahat yung mga temporary worker at pati yung mga student. So in general po nangyayari po yan at yung Canada pabago-bago po siya. At ang naging conclusion kasi doon kung bakit po nilang kumbaga nilimit na yung mga application po ng immigration ay sa dami po kasi na nagpupunta dito sa Canada ay kumbaga sa maraming pathway, mga students, everything po na naging pathway ang ginagamit po, hindi lang po kasi mga Pilipino, mga ibang lahi din po, ay minsan po nagkakaroon na po kasi ng kumbaga kumbaga yun yung parang way para makapunta lang sila dito. So example po like po sa mga student at yung iba at hindi naman po lahat ay parang ginagawa lang po nila yun para makapunta dito, which is kahit sino naman po magawa talaga ng paryan para makapunta lang dito. Ngayon ang naging point ng government doon ay kailangan kung ano yung in-apply, kailangan mag-aral kang mabuti. So yung iba po kasi at parang kumbaga parang naabuso yung ganong program, kaya nilimit nila. Especially po ngayon na yung housing po, especially po sa housing, ayaw kasi nung government ng Canada na sige tanggap-tanggap tayo ng mga tao, at at the end of the day sila din yung problema. For example mo, tumanggap ka ng 100,000 immigrant, kumbaga paano naman yung housing, so paano naman yung work, mga ganon. So in that case po, ayaw nila na yung mga immigrant ay maging homeless dahil po sa uncontrollable na pagpasok ng mga tao sa Canada. Kaya ayaw nila lang ganong mangyari, kailangan nilang i-figure out muna kung ano yung diskarte para ma-accommodate po lahat ng tao na gustong pumunta dito. So example po yung tirahan, siyempre of course yung work po. So in that case po, sa ngayon inaayos nila yung naging problema kasi dito po rin po sa Calgary, mga ka-angel, ay sobrang in demand yung mga housing, yung mga rental, yung mga matitirhan ng tao kasi dami pong nagsisilipatan dito, hindi lang from one province to another, from other countries din po. So ayaw nila na pagdating po ng panahon ay ma-homeless po ang mga tao at magiging problema rin po ng government of Canada yung ganon. So nilimit nila yung mga kanyal, but it doesn't mean that's it. Tulad po nung sinabi ko, pabago-bago po yung government, yung Canada. Pagka antabayanan nyo lang po yung mga development at the next months na yung mga parating po na sunod na mga buwan ay magkakaroon po ng pagbabago yan. Ngayon pag na-figure out na po nila yun at pwede naman ulit na i-increase yung cap, yung quota ng mga immigrant, ay yun, magpapalabas na naman po sila ng balita. So ang gusto rin po kasi ng Canadian government ay i-prioritize nila yung mga Canadian citizen at saka yung mga permanent resident. So ayaw nila yung mga, siyempre yung mga tao talaga ng Canada na ma-jobless din sila. So ma-prioritize sila. Ngayon yung mga companies po na mostly nagre-rely po ng mga foreign worker ay nagbigay po sila na mga kumbaga limitations din na kailangan i-justify muna na yung isang company na hindi sila makakuha ng mga local workers, especially po yung mga citizen at permanent resident, kaya kailangan nilang mag-hire sa ibang bansa. So kailangan ma-justify nila muna leon para papayagan yung government sila na mag-hire sa ibang bansa. So may mga company talaga, especially po yung mga meat processing at saka ibang company, nagre-rely po yan sa mga worker sa ibang bansa kasi po hindi sila makakuha dito sa local dahil siyempre kulang yung tao at saka yung mga local hindi natin na makontrol kung ano yung gusto nilang trabaho. So yun mga ka-angel, at huwag kayong mag-alala mga ka-angel, lahat to pagsubok talagang nangyayari yan, pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yung ating pangarap na makapunta sa Canada,
inaayos lang po ng government yan para yun na nga sinabi ko, maiwasan yung homeless at saka yung unemployment rate ng Canada. Siyempre magiging bad image yan sa Canadian government. Sige, tanggap, hali kayo dito, punta kayo dito, pero yung mga trabaho. So gayon mga ka-Angel, so kailangan i-figure out muna nila yan, inayos nila yan bago sila ulit mag-increase ng mga aplikante for immigration. So nagbigay lang tayo ng mga ideya natin mga ka-Angel para at least makatulong sa iyo, makadagdag sa mga positive side yung mga nalulungkot na wala nang pag-asa makapunta dito sa Canada, mga ganyan. So for the meantime, at kung nasa Pilipinas tayo, nasa ibang bansa tayo, mag-work hard tayo, mag-ipon tayo. At saka kung sakali man may chance na naman na yung government ay nag-iba at tumatanggap na naman sila ng mga aplikante for immigration or like a trabaho dito, ay meron tayong bala na, kumbaga meron na tayong datong, meron na tayong pera. Kung just in case po na mag-migrate tayo sa Canada, meron tayong maisasama sa pagpunta sa Canada na pera. At least maka-start tayo ng mga bagay, pagbili ng car, pagbili ng mga kumbaga rental, mga paggastusin natin dito. So mag-save lang po tayo ng mag-save mga ka-Angel. Save tayo ng save at keep checking always the government website, so yung Canada update sa immigration. At kung meron na namang mga ganong batas nila na kumukuha naman sila ng mga aplikante, ay i-grab na naman natin, i-check natin. So yun lang muna ang naging video natin mga ka-Angel, at ingat po kayo lagi, stay safe, pray hard, it works. Please subscribe to my channel. Thank you very much po sa mag-subscribe at pag-appreciate sa mga video natin. So I try my best po mga ka-Angel na halos araw-araw tayo mag-upload. At naging busy lang talaga tayo mga ka-Angel. Gusto ko mag-upload pero talaga kulang ngayong oras. But I try my best na makapag-upload tayo ulit. I-upload natin lahat na nakukuhanan natin na makatulong tayo sa atin lahat. At isi-share ko yung mga lugar na pinuntahan natin. Meron pa tayong mga US tour mga ka-Angel, di ko pa na-upload. So hopefully hindi ngayon, tomorrow. Lagi kong sinasabi tomorrow, sorry. Dahil sobrang busy talaga mga ka-Angel. So ingat po kayo lagi, pray hard, it works. Ito po yung lingkod yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Hanggang sa muli at may God bless you always mga ka-Angel. Thank you.